Kwentong sablay? Ayan. Hello UPLB community, I am Sigfred Severino, 24 years old, BS Agribusiness Management and Entrepreneurship mula sa College of Economics and Management, batch 2018 at sasablay ngayong 2024. Ayan, hello Sig! Ayan, kamusta naman yung paghahanda mo sa Sablay 2024? Medyo stressful maghanap ng sablay tsaka susuotin, pero pinaprocess na yung mga clearances and everything, so ready to go naman na. Ayan, saan ka naman pinaka-excited sa iyong pagsablay? Siguro, pinaka-nilook forward ko na sa graduation ay yung mga graduation rallies na gagawin ng ating graduating class of 2024. Kasi yun talaga yung tatak ng isang UP graduation, yung final na protest action ng ating mga gagraduate na isko at iska ng bayan. Ayan, can you give us 3 words na could summarize your college journey? Siguro challenging, militant, at syempre very memorable. Ayan, tara magbalik na daw. Paano naman nagsimula yung UP journey mo? Ayan, so I got into UP 2018. So actually, muntikan akong hindi makapag-UPLB kasi late dumating yung result ng UPCAT and nagpa-process na ako nun ng enrollment sa PUP. Pero like 2 weeks, last 2 weeks ng July ay dumating yung result ng UPCAT at yun. Ayan, ano naman yung hindi mo pinakamalilimutan course sa lahat ng courses na tinake mo? Math 25. Grabe yung subject na yun ay 3 beses kong tinake kasi di ko talaga forte yung math pero na-survive naman siya upon sa 3rd take namin. Ayan, meron po ba kayong mga affiliations or organizations na sinalihan nyo sa buong college journey niyo? My first organization sa UPLB ay UP Agribusiness Society. Tapos, after that, ay naging part ng UPLB SEM Student Council as counselor. Tapos, eventually, naging chairperson din ng SEM Student Council. Tapos, during the pandemic, ay naging charter member ng 2 organization, the UPLB Pre-Law Society, tsaka UP Internet Freedom Network. And then, naging chair ng UPLB University Student Council. And last year ay UP Student Regent. Ayan, kung bibigyan ka po ng pagkakataon na bumalik kung saan ka nag-start, pipiliin mo pa rin po ba ang daang tinahak mo sa public service? For sure, yes. No? Sobrang fulfilling nitong pagbabalik serbisyo no? Sa mga kapwa-estudyante, sa mga fellow na Pilipino. Sabi nga dun sa kanta sa Leyan the Musical, dito ako may kapayapaan, dito ang buhay ko'y may katuturan. Ayan, ano po yung hindi nyo malilimutang karanasan sa mga naging leadership roles nyo po? Siguro yung buong term ko as UP Student Regent kasi very challenging yung buong term na yun. Ang daming malalaking decision na binuo at ayun, very unique at memorable yung kabuang challenges at lessons na nakuha sa buong term na yan. Ayan, Sig, pagkwentuhan naman natin, ano ba yung pinakamabigat na hamon na hinarap mo sa buhay kolehiyo mo? Siguro, pinakamabigat yung pandemic, yung 2 years na pandemic. Kasi, ang laking shift noon na mag-online class na at hindi naman din ganun ka-okay yung resources. At yun, malaki din yung naging epekto nung pandemic sa mga life choices, mga ginawa sa buhay from 2020 until now. So, yun, malaking hamon talaga siya sa kabuang college. Ayan, sa kabila po ng mga napagsubok na iyon, paano nyo po napapanatili yung motivation nyo na mag-continue? Siyempre, alalahanan lang kung bakit nagko-continue sa ganito, hanapin yung inspiration, kumbaga, sa lahat ng bagay. And for me, that is improving upon myself, no, para mas magamit yung pagiging scholar ng bayan na title. No? Like, hindi lang siya title, na lalagay talaga natin siya into practice sa mga ginagawa natin kahit estudyante pa lang din tayo. Ayan, ano naman po yung mga natutunan ninyo sa paglilingkod sa bayan na sa tingin nyo ay hindi nyo matutunan sa loob ng classroom? Siguro yung pinaka tumatak na lesson ay iba talaga yung reality sa labas ng school when compared sa
pinag-usapan lang siya sa discussion, no? Especially mga social issues, mga crisis na kinakaharap, no? Iba siya na nababasa lang natin siya, na pag-aaralan, ina-intellectualize, at mas makabuluhan siya pag nandun ka na talaga sa reality, kumbaga sa mga communities, sa mga organizations, unions na yun yung araw-araw na lived reality nila. Ayan. Ngayon naman, Signo, fast talk naman tayo. Unang tanong, ano yung paborito mong kainan sa LB? Wala na siya ngayon, pero yung Doy Meals, like, kahit sinasabing laging malamig yung pagkain nila, okay, masarap siya. Ayan. Ano naman yung favorite mong tambayan sa campus? Eto, siguro, the Student Union Building kung nasan tayo ngayon. Ayan. Kung ikaw ay isang UPLB landmark, ano ka? Siguro, si Pega raw, para fly towards excellence, diba? Ganun yung symbolization niya. Ayan, sa jeep, kanan o kaliwa? Kaliwa, kasi mas mahaba yung biyahe. Ayan, UP ikot o walk trip? Depende, kung mainit, mag-jeep tayo. Pero kung okay naman yung weather, go sa walk trip. Ayan, ngayon naman, Sig, ano naman yung mga plano mo pagkatapos ng pagsablay mo after graduation? Well, for sure ay magko-continue, no, sa ginagawa natin the past 4 years. Pumunta sa mga communities, patuloy na mag-organize, at ipagpatuloy, no, yung nasimulan sa larangan ng public service at community organizing. Ayan, if may chance ka to meet the freshy Sigfred, ano yung gusto mong sabihin sa old self mo? Siguro sasabihin ko sa kanya ay pagkatiwalaan yung instincts niya. Kasi most of the time ay tama lagi yun. At cherish yung buong college journey. At huwag magpakulong sa mga doubts. Ano po yung mga life lessons or college life lessons ang natutunan mo na nais mong ibahagi sa mga nagsisimula pa lamang ng kanilang college journey? Siguro lagi nating piliin yung passion natin over practicality. Kasi madali namang gawan ng paraan yung mga gusto natin, yung mga problema natin sa buhay as long as decided tayo at nandun yung puso natin sa gusto nating gawin. Ano po ang inyong maikling mensahe sa kapwa ninyong graduating? Panghawakan natin yung mandate, no, ng pagiging scholar ng bayan. Sana yung chant natin na serve the people, dala natin siya paglabas natin sa university. At kung ano man yung natutunan natin sa university, degrees na nakuha natin, let's sure na magta-translate siya towards improving the society na kinikilusan natin. Ayan, ano naman po ang mensahe mo sa University of the Philippines? Ayan, sana ay pangatawanan mo ang pagiging University of the People, finally. At continue developing scholars ng bayan na talagang may mandate to serve the people. Meron po ba kayong nais na pasalamatan sa inyong tagumpay? Siguro lahat nung nakasama ko, no, sa buong college journey ko, lahat ay may na-impart na lesson sa akin at sa kung ano ako as a person ngayon, no. And syempre, no, sa sambayan ng Pilipino na bukod sa nagpaaral dito sa university, nagbigay din ng maraming aral patungkol sa realities ng buhay natin. Ayan, ito si last question, no. Para kanino ang sablay mo? Siyempre, yung sablay na nakuha natin ay para sa taong bayan. At ensure natin, no, na magta-translate talaga siya sa mga susunod na chapters ng buhay natin. Ayan. Ako si Sig, at eto ang kwentong sablay ko. Anong kwentong sablay mo? Ibahagi ito. Husay, dangal, talino. Ito ang ating kwento. Kwentong sablay. Kwentong sablay. Kwentong sablay.